patuloy ng aming pagbabantay sa kaban ng bayan, muli naming siniyasat ang dokumento ng mga NGO ni Godofredo Roque. Ito ang grupo ng mga kaduda-dudang NGO na kasama sa COA Special Audit. Natuklasan ng GMA News Research at Special Assignments Team na pare-pareho ang mga pangalang nakalista bilang opisyal ng mga NGO at pati ang TIN number nila paulit-ulit din. GMA News investigates sino-sino nga ba ang mga taong ito at magkano ang nakuha nila mula sa pork barrel ng mga mambabatas. May report si Cedric Castillo. Kung kaduda-duda na may iilang tao lamang sa grupo ni Godofredo Roque na nagpapatakbo ng 8 NGO, kahina-hinala rin ang inilista nilang impormasyon sa mga dokumento ng NGO nila. Kabilang na ang kanilang mga tax identification number o TIN. May magkaibang pangalan pero pareho ang TIN. May parehong pangalan pero magkaiba naman ang TIN. It's suspicious that pareho yung TIN number mo o kaya iisa kang tao, iba-iba yung TIN number mo, that's also suspicious. It's a criminal liability if you have multiple TIN. Base sa records ng Securities and Exchange Commission o SEC, iisa ang TIN na gamit ng isang Joel Soriano ng Buhay Mo Mahal Ko Foundation at Carlos Soriano na miyembro naman ng Kaagapay Magpakailanman Foundation. May Joel L. Soriano pa na gamit naman ang ibang TIN sa Kasangga sa Magandang Bukas Foundation. Si Joel Soriano at Joel L. Soriano, iisa ang address. Nang i-check ng BIR ang TIN na parehong gamit ni Joel Soriano at Carlos Soriano, nakarehistro ito sa JL Soriano Enterprises. Nabanggit ang isang JL Soriano Enterprises sa COA Special Audit Report bilang isa sa mga hindi matunton na supplier ng Kabuhayan at Kalusugan Alay sa Masa Foundation, isang NGO na kabilang sa Godofredo Roque Group. Si Maria Paz Vega naman na kasama ni Carlos Soriano sa Kaagapay Magpakailanman Foundation. Kapareho ng TIN si Maria L. Apolinario na kasapi naman ng Ikaw at Ako Foundation at Gabay at Pag-asa Foundation. Iisa ang address ni Vega at Apolinario na nakalista sa SEC. Nang ipacheck namin ang numero, wala raw ganong TIN na na-issue ang BIR. Sa makatwid, peke ang numero. Pag ginamit ito, pwede raw kasuhan ng perjury. When you incorporate, you swear under oath that these are true. No, so it's not a tax violation, but it's a violation under the Penal Code. Halos 200 milyong piso mula sa pork na mga congressman ang nakuha ng 3 NGOs na ito na pawang may sabit. Ayon sa COA, kaduda-duda raw ang mga Authority to Print Receipts o ATP na gamit nila o ng mga supplier nila. At hindi rin matiyak kung ang mga proyekto nila ay talagang nakarating sa mga tao. Sa iba pang NGO na sinuri namin, magkapareho ang TIN na gamit ni Marisa C. Cruz ng Las Marias Foundation at Rachel A. Graho ng Koprahan at Gulayan Foundation. Magkasama si Cruz at Graho sa Koprahan at Gulayan Foundation. Nang aming kumpirmahin sa BIR, lumabas na ang TIN na parehong ginamit ni Cruz at Graho. Pagmamay-ari pala ng ibang tao. Ang Las Marias Foundation at Koprahan at Gulayan Foundation ay kapwa may sabit din sa paghawak ng pondo ng gobyerno ayon sa COA. Sinubukan naming tuntunin ang mga taong ito para hingan ng pahayag ukol sa tila irregular nilang mga TIN. Walang Joel Soriano sa kanyang nakalistang address. Ang bahay ni Carlos Soriano hindi namin makita dahil wala naman palang ganung address. Hindi namin inabutan sa kanyang bahay si Maria L. Apolinario kaya't iniwan namin ang aming numero sa kanyang manugang. Walang humarap sa amin sa opisina ng Kaagapay Magpakailanman Foundation na kinabibilangan ni Maria Paz Vega. Naghatid naman kami ng sulat sa nakalistang address ni Cruz. Hinanap din namin si Graho pero walang ganong address tulad ng nasa dokumento ng NGO niya. Sa huli, tinanong namin sa BIR kung ano kayang posibleng motibo ng mga tao para hindi ilagay ang tamang TIN sa kanilang mga papeles. So it's harder to look for them. Cedric Castillo, GMA News. Sinisikap pa rin po namin kunan ng pahayag ang mga tao at NGO na nabanggit sa aming report. At kaugnay naman po ng aming ulat tungkol kay Attorney Joel Gordola, itinanggi ni Attorney Gordola na kanya ang pirma sa mga notaryo ng questionableng NGO nung amin siyang balikan para malaman ang resulta ng kanyang naging pagsusuri sa kanyang sariling mga record. Hindi na po niya kami pinaunlakan pa ng panayam.